Okay, ito na. My favorite topic, Sara All Duterte. Medyo mindful, medyo Ah. demure. Ano sabi mo, Ronald? Medyo... Come on, Ronald, you're in this show to say the things I'm not supposed to say. Basta sabi ko kanina, no? Sara Duterte na ba yung topic natin? Of Sara Duterte na ba to, Richard? Muka. this is my this Ah, is mukha, Muka. mukha. Hindi, Oo. meron akong breaking Nakita news mo, ha. very Meron demure. akong breaking news. Nakita mo, very demure. Pero wala Nakita mo? itong kinalaman sa ano, Richard. Wala itong kinalaman sa topic natin ha. Pero breaking news lang siya 1 hour ago lang. Kasi ano isang Ah. basketball player, ni-report to ng Spin.ph, isang basketball player, si John Ah. Amores, involved in a shooting incident in Laguna. Okay? So, ini-report ng Spin.ph. So, nakagulat lang kasi professional player to ng PBA. O, yun lang. Balik na tayo kay Sarah. Wala namang kinalaman Akala ko yun. may, Game. akala ko may Oo. kinalaman kay Sarah. Sige, nagulat lang ako kasi ano eh. Kasi breaking news eh. Nasa Spin.ph eh. Kasi Ah. karalabas lang, So, kare-report anong, lang. anong, kwan? Anong Yung, detalye? yung Sinimula? player yung nanuntok dati, Oo yung nga, pero, sinulatan ni Sarah ng ano. Mark, oo. Mark, kausapin Oh. ka ng HR department mamaya after. Hindi kasi connected kasi diba sinulatan siya ni Sarah, you have a friend in the office of the Vice President's office. Kaya naalala ko bigla, tapos parang, yun, ano naman to hindi pa naman confirmed or ano, syempre imbestigahan ng police, pero ni-report na sa media. So, So, wala pang detalye kung sino binarel, Si kung Ron, saan ang meron na barel. dito eh, pero ayun. Barel, si So, it's an ongoing news story. Barel. Hindi kita marinig, Richard. Parang nakamute ka. Ikaw yung nagcha-choppy ngayon. Si Ronald, basta may AK-47 or something. Ano yan? Sorry. Basta kung Hindi, may... balik na tayo kay Sarah. Sorry, nagulo lang ako kasi breaking news eh. Okay. Hindi, yung issue kay Sarah kasi, yesterday at today, nagsinungaling siya sa Kongreso na siya daw ay pauwi na, no? Yung pala para nandun pala siya sa isang isla Talagos sa Island. Bicol, sa Kaduan ka. beach, no? Yun yung nangyari. Kaya ang sabi ko kasi, lahat naman tayo ay pwede namang maging sinungaling, lalo na kung tayo ay nagpapahinga, 'di ba? Ang problema lang dito dahil ikaw ay Vice President at inaasahan ka sa isang congressional hearing, tapos sinungaling ka, no? Nag-create ka ng kasinungalingan do sa hindi mo pagdalo ng hearing. Medyo hindi siya ganun katulad nating karaniwang tao. Dahil Vice President ka, ikaw yung ikalawa na pinaka mataas na position sa gobyerno. Kaya pag nagsinungaling ka, hindi mo lang dinidisrespect yung Kongreso na pinagsinungalingan mo. Dinidisrespect mo rin yung opisina ng Vice President, no? Yun yung sabi ko kanina. Kaya others like us mas may luxury, no? Pero yung Vice President ay hindi pwedeng ganun kalantad yung pagsisinungaling. Medyo itago ng kaunti. Wala nga tayong No? luxury. Lahat ng Mismo yung potential fund. ang daming pictures eh. Ang daming pictures niya doon sa beach, no? Et cetera, et cetera. Tapos sabi pa niya, Mark, bilang sagot, may ang sagot pa niya ay, bahala na kayo dyan. Basta ako Ano dadalaw yan? ko Sorry. sa Choppy, budget choppy ka, Richard. hearing ng Office of the Vice President sa Senado. Ganun pa yung kanyang statement. Tsaka, kaya hindi maganda. Hindi maganda. baka andun si Tapos may lumabas na ano din eh, na yung parang ratings of top government officials. So lahat tumaas, si BBM, yung sa Congress, yung sa Senate, sa Chief Justice. Parang Adrian. si Sara yung bumaba yung trust rating. Ano siya? So Okta ba yan? siguro it shows na yung lumalabas na mga news about her at yung kanyang ugali sa congressional hearing, yung mga lumalabas na mga issue sa kanyang opisina, nagsisimula nang makita yung tao at nagsisimula nang bumaba yung kanyang trust ratings dahil dun Anong sa survey firm yan, Mark? Tangere. Yeah. Okay, Tangere na app. Let's just wait for the next survey, Al, nicely. Let's just wait for the next survey, Sir Ronald, no? Ronald, naging mabait ka bigla. Hindi ako sanay dyan. Parang, oy, let's be, now, speaking of Sara, of course, isa sa lumabas sa hearing is, I think, Yusek Mercado. Someone who's worked in the DepEd for a long time, 40 years pa. So this is like a bureaucrat par excellence. Marami daw irregularities. What is your reading of those hearings, Mark and Ronald? Well, nagulat ako dahil mukhang credible itong USEC na ito. At mukhang very articulate siya.
no? Hindi siya hindi siya hindi hindi mo siya pwedeng itabi lang, no? Nung napanood ko siya. Medyo very compelling, no? Not because she's criticizing the Vice President, no? Yung pagsasalita niya ay medyo maayos, tapos mukhang wala namang masama siyang record. Tapos yung ebidensya na nilalabas niya ay also very compelling. So, tingin ko hindi ito pwedeng itabi lang ni Vice President Sara. No? Nung una ko narinig yan kahapon, hindi ko sigurado eh. Nung narinig ko siya magsalita at maglabas ng ebidensya, ba seryoso to ah? Medyo authoritative. Seryoso to. Yeah, authoritative. Oo. Kahapon kasi lumabas yan eh, pero wala pang wala pang tidbits, wala pang mga speeches, etc. Nung narinig ko, seryoso. Oh, ikaw, Mark, what are you seeing online? Obviously, the DDS. Pansin ko nga, parang Mark, dumadami ulit yung mga trolls. Naglabasa na bang troll farm budget? Hindi naman ako I don't see marami diyan totoong tao. Of course, merong mga trolls, merong mga bots, mga computer na pero yun yung nagagawa nung performance ni Sara sa Congress at sa Senado eh. Yun ang pinaka-objective niya is to rile up yung mga nananahimik na mga Duterte supporters who are waiting at the sidelines. Nung naging matapang si Sara, nung naging sinusoplak na niya yung mga congressman, yung kaya nga importante nung panahon na yun that they were equally hard on her na equally na they stood up to her kasi yung performance ni Sara doon sa dalawang hearing na nag-attend siya at nung kay Risa, that's playing to their base eh. So nabuhayan na naman yung mga DDS na nakikita nila kasi binabash yung mga kasi natahimik sila dahil yung kay Kibuloy, yung ang daming sunod-sunod na mga issue against them eh. Yung mga pogo, yung mga 'di ba? So Kibuloy, tahimik, parang hirap ipagtanggol si Kibuloy eh. Pero nung nakita nila na si Sara yung feel nila ay hinaharas or gustong i-impeach, doon sila nabuhayan. At dito ko, kumbaga ito yung laban na sasalihan ko. So definitely marami diyan mga trolls, computer, pero syempre let's not discount. Marami pa rin talaga ang mga fans ni Digong na siguro na transfer dito kay Sara. Ako kasi bro, puro man nakita ko, lock yung account at 5 yung followers, tas account lang yung January lang nung ginawa or June. I'm just saying, you know. Yung naka-target siguro sa'yo. Kasi siguro may mga naka-allocate na mga trolls pang kay Haydarian lang. Di ba? Pang lang. Pero Kasi Sara daw. nakamit ka. Ano yan? Sorry? Di ba Team Sara na daw ako ngayon? They love me. Yun. To keep you in line. Nandun yung mga trolls na naka-assign sa'yo para hindi ka umaalis sa ano. I think that sets the tone for our final episode. Balikan natin X-Men. Balikan natin ang Pogo discussions, kapatid ni Michael Yang, a little bit on Cassie Ong, a little bit dun sa landian na nangyari, mga walang hiya. And of course, let's also talk about some positive developments. Akbayan will be back in the House of Representatives. Buyaka siya.